O mga kababayan, eto na ba yung mga makabagong gunggong? Itong apat na senatong mga kababayan na pinagpipilitan ang kanilang mga kagustuhan na tila baga, lumalabas mga kababayan na gusto nilang suwayin ang Korte Suprema. O, nagbabala, asawa ni Babalu, si Senator Marcoleta sa kanilang mga kababayan. Lalong-lalo na yung isa, yung aka Matsing dyan mga kababayan na abogado pa ha, na mayroong consequence mga kababayan kapag hindi mo irerespeto ang Korte Suprema. Yan na nga lang siguro ang natitira niyang dangal sa kanyang katawan mga kababayan, ang kanyang pagkaabogado, tapos mawawala pa dahil aawayin niya ang Korte Suprema. Hindi siya tatalima dahil gusto talaga nilang ituloy mga kababayan ang impeachment ni VP Sara. Panoorin niyo po ha. Ibang apat na senador na apat na pumirma ng senatong. resolution. Tapos mga kababayan, ang sabi ng GMA, hati raw ang opinyon mga kababayan ng Senado pagdating dito sa impeachment case si VP Sara Duterte sa Senado. Hati. Paano naging hati? Apat lang. Apat lang ang may gusto mga kababayan. Mga animal na yan. Ang ibig bang sabihin ay parang ayaw nilang magpasakop doon sa desisyon ng Korte Suprema? Mabigat ito, Jen. Paano naging senador ang mga ito mga kababayan na pati sa pati Korte Suprema ayaw nilang respetuhin? Ha? Naturingan pang mga senatong mga kababayan at may abogado pang isa dyan. Sa totoo lang, Sen, parang gano'n ang gusto nila. Kasi sa Kumain ng dahon. Hindi ko sisisihin yung tatlo. Pero yung isa, sa palagay ko, abogado riyan. Baka si Matsing na yun. Sana all ugok. Sana all kumakain ng dahon. Sana all umiinom sa takip ng kaldero. teka muna. Meron tayong mga canon of ethics and, Canon of ethics. sa mga abogado. Isang abogado, opo. Na kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Ano mang pagdidesisyon Dapat na ginawa galangin. ang Korte Suprema ay nagiging bahagi na ng ating legal system. Ayun. Kagaya rin ni Saba mga kababayan, di ba? Ang pautot na naman ngayon ni Saba mga kababayan, dapat daw, i-consider mga kababayan na tingnan kung may kalabisan daw itong Korte Suprema sa pagdidesisyon dahil pwede daw nilang ika-impeach iyon mga kababayan, mga maestrado ng Korte Suprema at matanggal sa pwesto bilang maestrado. Sige, ipa-impeach mo lang lahat. Unanimous wala ni isang kumontra mga kababayan, so impeach lahat. Yan ang plano ninyo. Tapos ang mangyayari mga kababayan, si Bangag ang mamimili ng 15 na Supreme Court Justices sa ilalagay. Lahat na kay Bangag mga kababayan na Justice sa Supreme Court kung mangyaring ipa-impeach sila lahat mga kababayan. Article 8 ng Civil Code. Basahin mo. Baka may pananagutan sila dyan. Pwede nga po. Balita, pwede silang mapanagot sa parang criminal offense ata yan. Isip-isipin mo. May pananagutan sila mga kababayan kapag hindi sila tatalima sa Supreme Court, yung mga abogado. Pwede nila ikadisbar. Kaya nga minsan may biro ngayon Opo. Ang mabigat ka sa Korte Suprema. Tama man ang desisyon o mali ang desisyon, opo. nagiging parte na ng kalipunan ng ating mga batas. Ang mga batas natin yan. Wala kang mag- Yan, imposible mga kababayan na magkamali ang Unanimous, lahat mga kababayan talaga na may estado, nagkamali sa pag-declare niya na unconstitutional. Okay lang kung isa lang ang lamang. Hati. Gaya ng sabi ng GMA, hati, tapos 4 lang mga kababayan versus 20, hati. Kung 7 versus 8 mga kababayan na ang nagdesisyon, isa lang ang lamang. Pwede yung ipa-review, motion for reconsideration. Dapat tingnan ng pangalawang beses, baka mayroong magbagong isip sa isa sa mga judges. Pero ito, unanimous, ipagpipilitan ninyo, mga ungas. I-amend mo muna yung Civil Code. Sila ang may karapatan magpasya. Alisin mo yung Article 8 ng Civil Code. Gumawa ka ng sariling Korte Suprema. May pananagutan ka riyan. Kasi kapag nagpahayag ka ng opinion, at yung opinion mo na yon ay bordering na
doon sa maaaring pagdudahan ng kakayahan ng isang bahagi ng ating pamahalaan, sa akin palagay, hindi tama yun. Lalo pa nga katas-taas ang hindi tama. hukuman sa, di ba? Oo. Sa lahat, may pananagutan lahat ng mamamayan na panatilihin na matatag Opo. ang mga institusyon natin. Maaari kang magpahayag ng opinion mo, pero hindi sa paraan na maaari mong alugin yung pundasyon ng isang Yan. institusyon. Tama. Halimbawa, yung Senado. Oho. Ngayon, kinukutya lahat. Maaring kutsain ka pa rito alam mo, ang Nadadamay mga kababayan Apat lang naman ang bugok dyan sa Senado mga kababayan, yung gustong ituloy ang impeachment at hindi sundin ang Supreme Court. Nadadamay lahat ng mga senador na matitino mga kababayan gaya ni Marcoleta. Dahil sa mga bugok na yun mga kababayan na gustong ipa-impeach si Sara talaga. uusapan ngayon, akala mo napunta na dun sa isa lang na yung desisyon na lang ng Korte Suprema ang gusto nilang bigyan ng emphasis, Nelson, Jen. Opo. Pero yung isa pang importanteng issue, di ba palagi natin sinasabi rito? Oo nga mayroon pa palang isa mga kababayan na mabigat din mga kababayan na anggulo o basis para ma-dismiss ang impeachment ni VP Sara. Dahil hindi dinesisyonan ng Korte Suprema mga kababayan kung pwede bang tumawid ang impeachment case si VP Sara from 19th Congress to 20th. Dapat sinali na rin doon na Korte Suprema ng sa gayon, next time, hindi na mauulit itong ganitong paki-question. Usapan muna natin kung naitawid nyo na ba yung impeachment na yan Yan doon sa Senado ng 20th Congress. Oho. Dahil 19th Congress pa yan mga kababayan. So, meaning, panis na. Wala pa settlement yung issue na yun Hindi na re-resolve ba yan Kaya kung ako lang ang siguro, halimbawa, nag-motion to dismiss ako halimbawa. Opo. Mr. President, I move that the impeachment complaint of the Vice President be dismissed on 2 grounds. Oho. Halimbawa. Hindi yun na pa namin tinawid Yun ang una. Oho. Pangalawa, yung desisyon ng Korte Suprema. Wala tayong jurisdiction. Yun, ang mabigat. Opo. Di ba? Hindi mo na itawid. Hindi na itawid. 4 na araw na lang mga kababayan magmo-motion to dismiss na si Marcoleta. Wala lang tsansa mga kababayan itong 4 na gonggong na gustong magpapirma ng resolusyon at sabihin sa Korte Suprema na baguhin nyo naman yung desisyon nyo. Lahat ng pumirma ng unanimous mga kababayan gusto nilang bumaliktad para matuloy ang impeachment. August 6, aantayin natin mga kababayan. Ipapadismiss na yan ni Senator Marcoleta. Wala kang jurisdiction Oho. Namatay nakapag-initiate kayo. Okay, nandun ako. Nakapag-umpisa kayo ng initial proceedings sa impeachment complaint in the 19th Congress. Pero lahat ng aktibidad na to, Pagpalagay natin mga kababayan na tumawid yun. Dahil sabi nila, Senate is a continuing body. Kaso nga lang mga kababayan, ang nag-continue from 19th Congress is 12 na lang na senador mga kababayan. Kailangan nila ng 16. Hindi pa rin sila aabot, so pointless. Kaya dismiss. ng proceedings nagsimula in the dying days of the 19th Congress hanggang sa maibaon noong June 30 Oho. this year. Tapos. Maibaon. Kaya pinagmisahan mga kababayan. Andun si Percivalis Baclasis. Nagmisa mga kababayan at yung nag-officiate ang misa. Yung paring 15 years, naging addict na umamin mga kababayan. Andun sina ako, nagdala ng mga papel ng impeachment mga kababayan na akala mo kabaong yung binibitbit mo Sino lang. magsasabi sa akin ngayon? Hindi kanya namatay. Opo. Naitawid namin. Wala na, nakalibing na nga. Ipakita mo muna na naitawid mo. Ayun. Huwag niyo kakalimutan, meron pang isang issue. Opo. Kaso nga pag ito nang pinagtutulungan namin, na desisyonan, yun lamang ng Korte Suprema na gusto nilang ituloy. Kagaya na yung 4 na Opo. resolusyon na sinasabi mo, 4 na pumirma sa resolusyon. Di parang nakakalimutan na naitawid na pala. O hindi. Yun muna yung unang issue. Yun muna yung unang issue. Oho. Kasi Parang nako-cover. Pero sinabi na yun ng Korte Suprema na it's deemed not submitted. Considered daw mga kababayan na hindi na-transmit from Congress to Senate. So, hindi talaga nakatawid. Grabe. yun na nga po. Ang sabi nila kasi Nelson, Sen, para daw magkasintahan Sinagot daw siya ng babae, pero walang closure, bigla naghiwalay. Assuming no? Hindi daw pa pwede magkaroon malaman ng closure, mag-usapan lang kung talaga ititigil ba o hindi.
Yung ano, Yun daw di ba parang isang magkasintahan. hindi nga magkasintahan yan eh. Awayan nga eh. Ano ba? Engagement niya Ang nangyari. labo naman ng halimbawa. Oh, ganun o. Halimbawa. Oo. Kasi nagsimula na raw po yung ano eh. Hindi ka niya sinagot. Binasted ka niya. Oh. Nagpipilit ka lang. Ganun. Binasted, nagpipilit lang. Oh. Yun ang tama. May tayo, may tayo. Anong may tayo? Hindi nga kita sinagot. Ang Ang halimbawa doon. pagbibigay ng halimbawa doon. Binasted ka. Binigo ka. Hindi ka pala pinaporma, no? Hindi ka pinaporma. Hindi ka nga naka-first base eh. Natapos ka. Ay, di man lang naka first base, mga kababayan. Hindi nakahawak ng kamay. Busted agad. Hindi. Oh. Tapos nagkakanap pa closure. Wala pa. Tapos gusto na closure. Hindi pala naging kayo. Oo. Akala mo naging Hindi kayo, man lang pero hindi pala. naka-first base. Yun ang akala Ng mo. closure na hindi pala Oo. kayo. Hindi pala naging kayo. Naghanap ka ng closure. Inakala niya kasi, Oo. Inassume. na-girlfriend niya. Hindi. Assuming lang pala yun. Napagkamalan niya na yung pagkakasabi sa kanya ay Assuming. pagsagot ng oo. Oo. Kasi ang sinabi daw po, ewan eh. Samantalang ang sinabi niya, kung talagang lilimiin niya, Oho. maghanap ka na Lilimiin. lang ng iba. Ayun pala. Oo. Oo Kaya nga. nga natapos na ng June 30. Pipilitin mo ngayon na Oho. pag-uusapan. Busted. Sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanyang pagdidesisyon, the Senate never acquired jurisdiction. Period. Oho. Ngayon, yung ba, The Senate never acquired jurisdiction. So ano pa itatrial? Oh, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.